Ito na po ang asawa ni Vice President Inday Sara Duterte na itong si Attorney Mans Carpio, okay? Ay magsampa ng 7.3 million na kaso kaugnay sa impeachment complaint. So meaning to say, itong mga some of the members of the House of Committee on Justice sasampahan na ng kaso nitong asawa ni VP Sara, which is karapatan niya yan. So ngayon, tama itong ginagawa niya at malalagot itong mga itong sina Dilima, sina Jokno, itong mga pautot nila dito sa SALN ni Attorney Mans Carpio. Okay, hindi po tama 'yon na para bagang pinahiya nyo yung tao. Nag-ano kayo ha, nag-expose kayo sa kanyang mga account, no, sa kanyang bangko, tapos wala naman silang nakikita doon na mga anomalya. Anong layunin nyo doon? 'Di ba? Pinahiya nyo ang tao, in-expose nyo ang kanyang bank account, and that is pasok yan sa bank secrecy law. Lagot kayo dito. Kaya iyak na lang kayo. Iyak sila dito, sa totoo lang. Iyak talaga sila dito. At ito yung reason, no? Baka ito yung magiging rason na hindi ito uubra pagdating doon sa Senado kapag i-hearing na itong impeachment trial ni VP Sara. Okay, so, bago ang lahat guys, paki-like at saka paki-share sa video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan ha. Marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating update sa mundo ng politika. Alam nyo na, subscribe na rin kayo kasi kung nakasubscribe kayo, libre lang yan ha, walang bayad yan kung pindutin nyo yung subscribe button. Updated pa kayo sa ating mga trending at mga maiinit na balita na kagaya nito. Okay? Unahin natin ito. Punta naman tayo dito kay Mans Carpio. Lagot talaga sila Dilima dito. Dilima, Jokno, Luistro, sa mga kagaguhan nyo diyang ginagawa ninyo sa House Committee on Justice. Ito na po. The taong bayan, the Filipino, ay sinuportahan po itong si Mans Carpio ngayon. Tama yung ginagawa mo, Mans Carpio. Alam mo, itong asawa ni VP Sara, hindi ito politikong tao, okay? Asawa siya, he is a practicing lawyer, okay? He is the husband of VP Sara, not a politician. Hindi po siya politiko. Hindi ko nga, bihira lang, hindi nga bihira eh. Hindi ko nga nakita itong asawa o husband ni VP Sara na kung saan yung political events ay nandoon ito. Wala. Never mong makita ito sa mga campaign rally o any political groups na nagtipon-tipon, mga rally-rally. Never mong makita itong husband ni VP Sara. Kasi he is ika nga hindi mapolitikong tao at private na tao. A practicing lawyer nga na hindi nangingialam sa mundo ng politika. Tama lang yung ginagawa niya ngayon. Hindi nga ito nagpatulong sa kay VP Sara Kusa niyang sinalba ang kanyang sarili dito. Okay? So, itong sila Dilima, lagot talaga sila dito. Alam ko namang hindi sila kakampihan dito ng Supreme Court or any court in the Philippines, no? Kapag ito, magaling na lawyer itong mga lawyers ni Mans Carpio Kapag malaman ito, lagot talaga sila Jokno dito, Dilima, Luistro, Ridon. Good luck sa inyong lahat. Good luck talaga. Manggu-good luck lang ako. Ito po yung balita, panoorin ninyo. Kahapon, nag-convene na po ang Senado at mukhang tuloy-tuloy na nga po impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na alam naman natin po ay asawa ng inyong kliyente. So ano po itong bagong, hingi lang po kami ng update dito po sa 7.3 million na lawsuit na isinampa po ninyo laban po sa mga ibang kinaukulan, kasama na po dyan si witness Ramil Madriaga. So can you give us... Ikaw, Ramil Madriaga, alam mo, sa totoo lang, kawawa ka dito Ginamit ka lang. Kung sino man ang may utos sa'yo para tumistigo ka, mag-witness ka, para siraan lang si VP Sara, pagkatapos ngayon, kakasuhan ka. No? Yung mga allegation, accusation mo, alam naman ng korte yan, sablay talaga yan lahat. Akala mo siguro na tutulungan ka nitong mga nag-uutos sa'yo? Kung meron man? Wala. Ikaw yung kawawa dito, sa totoo lang. Kasi kung matatalo ka, mabubulok ka talaga sa kulungan. Mabubulok ka sa kulungan talaga. Kawawa ka, ginamit ka sa mga kalaban sa politika ni VP Sara, no? Kalaban sa politika ni VP Sara. Ginamit ka. Pagkatapos nun, kakasuhan ka. Hindi, tatalikuran ka na lang. Yan ang masasabi ko sa'yo, kawawa ka. Tatalikuran ko. Kung meron nang nag-promise sa'yo na makalabas ka kapag tutulong ka, ewan ko na lang kung manalo kung sino man ang manok ng administrasyon. Ewan ko lang, kahit yung manalong manok ng administrasyon, di ko nga alam kung ikaw ay makakalabas. Pero sa tingin ko, how much more kung mananalo pa si VP Sara sa 2028? Mabubulok ka sa kulungan.
Oh, kawawa ka. Po, an update po kung ano po ang nangyari po dito sa 7.3. So that's a civil lawsuit po yan, damages. Kasi when we review the documents po, yung impeachment Itong lawyer nito, magaling to ha. documents, may mga nakita po kaming mga mali doon. Therefore, we are of the position na final nila yung impeachment complaint na yon simply to besmirch the reputation po of Attorney Mans Carpio Correct. and Vice President Sara Duterte. Oo. Kasi if we exercise our rights po, hindi po kasi dapat basta-basta lang ba na mag-file. Tapos yung goal naman pala ay manira ng reputation. Okay, so sir, Aligasyon sila ng aligasyon, kahit alam nilang dihado sila sa ebidensya, pero ang purpose nila, manira. Alam niyo, sa totoo lang, gagawin nila yan kahit alam nilang obvious na sinungaling sila. Kasi meron at meron talagang maniniwala yung mga ordinaryong tao na hindi masyadong alam sa mga technical. Meron pa rin maniniwala. Kaya gagawin nila kahit alam nilang dihado sila. Ano po yung mga, pwede po ba natin isa-isahin? Ano po ba yung mga nakita niyong mali doon sa kanilang mga isinama sa hearing po? We will reserve na lang, ma'am, kasi baka makatulong pa dun sa nila sa defenses. So Basta you- in summary, ma'am, may nakita po kaming mga mali. Therefore, yun nga po, yung position namin ay harassment yung ginawa nila. So hindi pa po nila alam. Ganyan kagaling itong mga lawyers ni VP Sara. Nire-reserve lang mga sagot nila. Kasi mahirap na kung sasabihin mo ano yung nakikita mong mali tapos sasabihin mo ngayon sa media. Makapag-prepare yung defenses, di ba? Kung ano exactly ito yung ginawa nila mali, pero na-file na po sila? Ganun po ba yun? Well, dapat po, they should have been served the summons already. Oo. may So they kopya are na. aware. that there's Most likely po. Hindi ko po kasi ma-confirm kasi yung other party po yung may duty niyan to receive yung summons. So kung na-receive na po nila yun, they have 30 days from receipt to file their answer or their counterclaim. So yun pa ha. Alam ko, sila Dilima ngayon, sila Jokno ngayon. Nanginginig na sila sa takot. Kasi alam ni ito ha, this is my own opinion. Ito yung mga hinala ko. Alam kong alam nila na gumagawa lang sila ng kalokohan. Kasi they will do everything para siraan si VP Sara kahit alam nilang hindi sila sigurado sa accusation nila, sa allegation nila, gagawin nila yan. Para lang kung hindi lulusot itong impeachment, at least nasiraan nila. Panira sila ng panira. Hindi naman nagbabago ang rating, mataas pa rin ang rating. Paano yan? 'Di ba? Kasi old tactics na yung ginagawa nila ni Dilima, nila Jokno, nila Luistro, nila Ridon. Old tactics na yun. Alam nyo, hindi po ganyan. If gusto nyong matalo ang inyong kalaban sa politika, no? Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Fight them with kabutihan. 'Di ba? Kung yung kalaban mo mabuti sa ganito, dapat mas butihan mo pa. Hindi yung kasi alam nyo, magaling yung kalaban mo, sisiraan mo na lang. Ganun yung ginagawa nila All tactics na yan. Kaya ang taong bayan ngayon, kung mapapansin nyo, hindi na maniniwala. Kahit anong sira nila, kahit anong paninira, araw-arawin nyo pang paninira yan, hindi na talaga maniniwala ang taong bayan. And that's the truth. Di ba? O heto, para lubos-lubusin na nating lahat, pakinggan natin ang kanilang press con na parang excited na sila, parang handa na raw sila, handa na silang matalo. Handa silang matalo. Thank you. Good afternoon, everyone. This is actually our first appearance as members of the prosecution panel. Wala kaming pakialam. If that is your first time, magsalita lang kayo, makinig kami. Of the House of Representatives. We would like to update. Ito lang yung comment ko kay Luistro ha. Ano siya? She is the type of congressman, attorney na nagpo-project na matalino pero hindi pala. Meron ganyang mga tao yung talitalinuhan pero kung tutuusin, wala namang laman yung utak. Yung ginawa niya sa kanyang asawa, di ba? Lawyer pa siya nun. Hindi rumispeto sa batas. Our beloved countrymen that the panel of prosecutors are ready to appear before the impeachment court. Ready na raw sila. Sige, abangan namin yan. As we have witnessed yesterday, the impeachment court already convened, and we commend the action of the Senate of the Philippines for responding to the mandate of the Constitution. Nevertheless, let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith. We therefore look forward. Alam nyo sila, na bad trip kasi sila doon sa House Committee on Justice. Bad trip na bad trip sila Kasi,
hindi sila sinipot ni VP Sara. Kasi sisirain nila yung diskarte ng defense ni VP Sara doon. Pero hindi sinipot eh. So talagang mahihirapan sila pagdating doon sa Senado. Okay? Nahihirapan na nga silang mag-convince na makakuha sila ng 16 votes, 2/3 of the Senate members. Tapos, hindi pa sila sinipot, mahihirapan. That after the pre-trial, we will immediately proceed to the presentation of witnesses, presentation of evidence. Parang mga gago talaga sila, no? Nagpa-press con sila para ipaalam sa taong bayan kung ano yung gagawin nila doon sa Senado. Hindi, syempre, ito mga gahaman sa exposure eh. Gustong laging magpapamedya kasi magpasikat sila eh. Libre na yung media coverage. Hindi nila alam na lahat ng mga revelation nila kung anong gagawin doon sa Senado, you are being watched by the defense team of VP Sara. Nag-study na sa inyo yung kung ano yung gagawin ninyo. Hindi kagaya ng defense team ni VP Sara na they are very discreet, reserved. Ang mga sagot talagang nire-reserve doon sa hearing. Kaya ang sabi ko dito, itong sila pagdating doon sa Senado, gigisahin ito ng mga defense team ni VP Sara. Trust me, promise yan. And consequently, to the judgment. By judgment, it's only either acquittal or conviction. We are currently preparing already for the forthcoming pre-trial and trial of these articles of impeachment. And I wish to share with you the teams that we have created. You will remember that the articles are summarized into 4. Article 1 pertains to threats and destabilization. No. This is actually just a... Ayan, yan sila. Sila yung mga prosecutors sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulang pa sila ng sa dyan, no? Ewan ko lang kung nakikita ba sa iba sa video. Pero 11 yan sila ng mga prosecutors na pinili ng members sa Kamara. list of the assignment per article that was given to the 11 prosecutors. But this does not necessarily follow the way it was presented in the articles of impeachment. And this does not follow as well the sequence by which the same will be presented. This is a matter which is still being discussed. But nevertheless, we wish to share with you that for threats and destabilization, this is led by our colleague, our STML, Kong Lawrence Defensor. And with Kong Lawrence Defensor as members of this article or team, we have Kong Laila de Lima, Kong Bel Zamora, and this representation. Another article is bribery. And this article is being led by Congressman Joel Chua. Joining him in the article of bribery are Congressman Rog Gutierrez, Congresswoman Kakabag-Aw, and Congresswoman Bel Zamora. Ayan, kompleto pala sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kulang ng isa. Another article is unexplained wealth. This article is being led by Congressman Terry Ridon. And with him are the following: Congressman Chel Jokno, Congressman Kakabag-Aw, Congressman Rog Gutierrez. This representation, Congressman Joel Chua, Congresswoman Laila de Lima, Congressman Lord Suwan, and finally Congressman Jonathan Keith Flores. The fourth article is confidential fund. This is to be led by this representation. And with me in this team are the following: Congressman Joel Chua, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Rog Gutierrez, Congressman Lord Suwan, Congressman Jonathan Keith Flores, Congressman Chel Jokno, and Congressman... Kita mo yung mga mukha nila, no? Mga sinungaling. Mga sinungaling talaga mga mukha. Terry Ridon. Like what I have said, this is the assignment so far with respect to the 4 articles of impeachment as to the participation which the 11 prosecutors will be handling.